King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1234. Pag-alis sa gulong zone. Nang malaman ni Zhao Fang ang tungkol sa mga instrumento sa paghahanap, mas lalong hindi gustong mag-aksaya ng oras si Zhao Fang. Kinuha niya ang space-time robe para i-boost ang kanyang space intent at pataasin ang distansya na maaaring ilakbay ng kanyang instant movement. Pagkatapos gumamit ng instant movement ng 10 beses o higit pa, huminto si Zhao Fang. Swish! Inilabas ni Zhao Fang si Han Ningguo mula sa Illusion City Little World. Si Han Ningguo ay napakatalino na nag-activate ng kanyang Eye of Life para tulungan si Zhao Fang sa pagbawi ng kanyang enerhiya. Sa maikling pahinga na ito, nag-cultivate si Zhao Fang upang madagdagan ang kanyang lakas. Si Zhao Fang ay may maraming aspeto na maaari niyang linangin, ngunit kasalukuyan niyang itinutuon ang kanyang mga pagsisikap sa space intent. Matagal na ang nakalipas, naabot ni Zhao Fang ang pinakamataas na level 2 sa space intent. Kapag nakapasok na siya sa level 3, ang instant movement ni Zhao Fang ay makakapaglakbay ng mas malayo. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng pagsusuot ng space-time robe, mas madaling mauunawaan ni Zhao Fang ang space intent. Nang matapos siyang gumaling at bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan, muling umalis si Zhao Fang, isang proseso na magpapatuloy na mauulit. Mabilis na lumipas ang 3 buwang tulad nito, at maayos na naabot ni Zhao Fang ang level 3 sa space intent. Gamit ang buff mula sa space-time robe, ang kanyang space intent ay nasa level 4. Papalapit ng papalapit si Zhao Fang sa susunod na zone. Isang araw, may napansin si Zhao Fang at agad niyang ginamit ang kanyang Eye of Heaven. Ang Eye of Heaven ay maaaring maglakbay sa napakalayo na distansya at mayroon ding napakahabang hanay ng paningin, ilang beses na kay Zhao Fang. Tulad ng inaasahan, natuklasan na ako. Bulong ni Zhao Fang sa gulat. Malinaw na may hawak na instrumento sa paghahanap ang pinuno ng grupo. Nahulaan na nila na gusto kong umalis sa gulong zone, kaya dinamin nila ang bilang ng mga lalaki sa lugar na ito. Ang mga tumutudyas kay Zhao Fang ay natural na hindi tanga. Walang paraan na hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ni Zhao Fang. Ngunit kahit alam na alam ni Zhao Fang ang mga panganib, kinailangan niyang sumugod. Sa pamamagitan lamang ng pagsugod ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Mabilis na tumakas si Zhao Fang gamit ang instant movement. Paminsan-minsan, ginagamit niya ang Eye of Heaven para pagmasdan ang kanyang paligid. Ngunit ang mga instrumento sa paghahanap ay hindi pa ganap na naipapamahagi, at ang mga ordinaryong True God ay hindi makakasabay sa akin. Hindi nagpanik si Zhao Fang habang patuloy siyang tumakas. Ang kanyang space intent ay nasa level 3, at kasama ang space-time robe, ito ay nasa level 4. Ang paggamit ng instant movement na may level 4 space intent ay maaaring masakop ang isang malawak na distansya na mag-iiwan sa karamihan sa rank 5 True Gods na kumakain ng alikabok. Gayunpaman, ngayong natuklasan si Zhao Fang, isang ancient god ang malapit nang mapunta sa kanyang likuran. Ang teleportation array ng isang Pick 4-star faction sa gilid ng gulong zone ay biglang lumiwanag. Swish! 3 figure ang lumitaw sa loob nito. Gustong umalis ng batang iyon sa gulong zone. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang katawan ay kumikinang sa isang violet luster. Huwag kang tumawa. Kapag umalis na ang batang iyon sa gulong zone, mas magiging mahirap na hulihin siya. Seryosong sabi ng isang babaeng kulay ube ang balat. Kailangan natin siyang mahuli bago siya umalis sa gulong zone. Mabangis na sabi ng matanda sa gitna na namumuno sa grupong ito, ang kanyang mga mata ay malamig at masama. Oo, Ancient God Night Dragon. Nakita ng dalawa na seryoso ang Ancient God Night Dragon at agad na tumango ang kanilang mga ulo. Ang Ancient God Night Dragon ay ang rank 7 Ancient God ng Violet Night Hall. Siya ay ipinadala sa gilid ng gulong zone upang hulihin si Zhao Fang. Siyempre, ang Violet Night Hall ay isang 5-star na paksayon na may malalim na reserba. Hindi ito nagpadala ng isang grupo lamang, at 3 sa mga grupong ito ay may Ancient God. 3 Ancient God ay wala sa Violet Night Hall, ngunit ang kanilang target ay isang quasi-God Junior lamang. Dahil dito, ang hanay ng mga puwersang ito ay napakalaki na. Napakaraming instrumento sa paghahanap ang dinala namin na,
Kahit na magtago ang batang iyon sa ilalim ng lupa, magagawa pa rin namin siyang kaladkarin palabas. Humalaklak ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maliban sa God Realm Sacred Lands, ang mga 5-star na paksayon ang mga hegemon ng kanilang mga zone. Halos lahat ng mga ito ay umiral ng hindi bababa sa 100 milyong taon. Ang kanilang mga kakayahan at mapagkukunan ay hindi kailanman maaaring maliitin. Halimbawa, ang isang ordinaryong paksayon ay mahihirapang gumawa ng kahit isa sa mga instrumento sa paghahanap na ito. Samantala, ang Ancient God Black Heaven ay patuloy na naglalakbay kasama ang mga teleportation array. Kamakailan, ang tool sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-react sa Ancient God Seal ng mas madalas. Hahaha, munting hamak, parang hindi mo alam na nalalapit na ang araw ng iyong kamatayan. Ang Ancient God Black Heaven ay hindi napigilan ang malupit na tumawa. Sa kanyang paglalakbay, narinig ng Ancient God Black Heaven ang ilang karagdagang impormasyon tungkol kay Zhao Fang. At talagang na malapit sa target ko ang taong ito. Baka kaya ko rin siyang alagaan. Ang mga labi ng Ancient God Black Heaven ay lumulubog sa isang mahinang ngiti. Sa lahat ng oras, ang tumatakas na si Zhao Fang ay walang ideya na ang Violet Night Hall ay nagpakilos ng napakalaking puwersa laban sa kanya, o ang isa pang Ancient God expert ay humahabol sa kanya sa loob ng ilang taon. Ang pinakamalakas na tao sa kalapit na pangkat na 4 na bituin ay isang rank 4 True God. Maingat na sinisiyasat ni Zhao Fang ang mapa sa kanyang isipan. Ang kalapit na pangkat na 4 na bituin ay hindi gaanong naiiba sa mga nasa Sky Feather Island. Swish! Sa pagkakataong ito, bahagyang binago ni Zhao Fang ang kanyang trajectory at tumungo sa 4-star faction na iyon. Nalantad kasi ang trail niya kaya hindi na kailangan pang magtago. Ang sinaunang Iron Tower na ito ay pinamamahalaan ng ilang dosenang eksperto, na ang isa sa kanila ay isang rank 3 True God. Biglang lumitaw ang isang matinding spatial ripple sa di kalayuan. Swish! Isang figure ang lumipad mula rito. Iyan ay instant movement. Ang isang gwardya ay natakot sa kanyang talino sa pamamagitan ng pamamaraan ni Zhao Fang. Ang pagkamangha at paggalang na likas na nadama niya ay naging dahilan upang hindi niya pinapansin ang hitsura ni Zhao Fang. Zhao Fang. Si Zhao Fang. Hindi ba't iyon ang lalaking hinahanap ng iba't ibang paksayon ng gulong zone? Ang mga eksperto sa paligid ng teleportation array ay agad na nabulabog sa Saturday, at ang rank 3 True God ay lumipad ng diretsyo sa himpapawid. Mahigpit nilang sinisiyasat ang lahat ng gumamit ng teleportation array. Walang sino man ang umaasa na si Zhao Fang ay buong tapang na ihayag ang kanyang sarili sa harap mismo ng kanilang sarili. Sa ibang lugar, sa isang pagsabog ng enerhiya, isang rank 4 True God ang lumipad palabas mula sa isang itim na bakal na palasyo. Swoosh! Swoosh! Ang rank 3 True God at ang rank 4 True God ay nagpakita kay Zhao Fang at maingat na tinitigan siya. Si Zhao Fang ay isang quasi-god lamang, ngunit ang kanyang paglusong ay naglagay ng walang kapantay na pressure sa 4-star faction na ito. Kahit ang rank 4 True God ay hindi nang ahas na maging pabaya sa harap ni Zhao Fang. Ang mga wanted na notice na ipinamahagi sa buong gulong zone ay natural na nagpapaliwanag sa lakas ni Zhao Fang pati na rin sa kanyang mga katulong. Gusto kong gamitin ang teleportation array. Si Zhao Fang ay walang pakialam na tumingin sa ibaba. Sinagot siya ng katahimikan. Ang mga salita ni Zhao Fang ay tila halos walang katotohanan sa kanila. Antalahin siya. Mensahe ng rank 4 True God sa iba pang True Gods ng kanyang paksayon. Biglang gumalaw si Zhao Fang. Whoosh! 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 Lumitaw ang spatial blurs sa paligid niya, at sa susunod na sandali, nalampasan ni Zhao Fang ang lahat at lumitaw sa teleportation array sa loob ng Iron Tower. Hiss! Lahat ay nanigas sa kanilang mga kinatatayuan, takot na umuusbong sa kanilang mga puso. Ang nag-iisang quasi-god ay casual na dumaan sa kanilang lahat upang maabot ang teleportation array. Hindi man lang nila nakita kung paano ito nagawa ni Zhao Fang, lalong hindi siya napigilan. I activate ang array o kung hindi papatayin ko ang lahat dito. Utos ng malamig na boses ni Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, ang mga tao ng buong 4 na bituin na paksayon na ito ay nadama na walang magawa, ang kanilang mga katawan ay nanlalamig. Ang isang quasi-god ay matapang na nagbanta na patayin silang lahat,
ngunit walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang kakayahang gawin ito. Kung paalisan ka namin, papatayin pa rin kami. Walang magawa ang rank 4 True God. Kung paalisan nila si Zhao Fang, hindi lang sila pababayaan ng Violet Night Hall, kahit na ang pangkat na 4.5 bituin na namumuno sa kanila ay hindi. Pagkatapos ay mamatay. Agad na pinaandar ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at nagpaputok ng napakalaking palad ng 5 kulay na kidlat. Boom! Bang! Crash! Ang napakalaking bundok ng kidlat na ito ay tumama at pumatay ng hindi kakaunting bilang ng mga tao. Strike! Napaungol ang rank 4 True God. Ang mga True God na naruroon ay agad na kinasuhan si Zhao Fang. Swish! Gamit ang isang alon ng kanyang silver robe, tinawag ni Zhao Fang ang lahat ng iba pa niyang katulong. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-activate lamang ng manipis nitong Destruction Dragon na bloodline upang ganap na sugpuin ang bloodline ng lahat ng mga eksperto na naruroon. Ito talaga ang bloodline ng Destruction Dragon Race. Pero paano? Iyan ang bloodline ng isa sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Ang mga eksperto sa True God na naghahanda na pigilan si Zhao Fang ay labis na natakot kaya nanlambot ang kanilang mga tuhod. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay halos rank 1 at rank 2 True Gods lang. Paano lalabanan ng mga tao sa kanilang cultivation ang isang tao sa rank 3 na may bloodline ng Destruction Dragon Race? Ang tanging nakatiis nito ay ang rank 4 True God. Talagang tama ang impormasyon. Si Zhao Fang ay maraming makapangyarihang katulong. Kaya niyang labanan ang isang rank 5 True God. Napabuntong hininga ang rank 4 True God sa gulat. Sa oras na ito, inactivate ni Zhao Fang ang kanyang Golden Eye at gumamit ng Illusion Eye Bloodline Technique sa isang random na tao. Thump! Thump! Ang demigod na ito ay walang pagtutol sa pamamaraan ng ilusyon ni Zhao Fang at tulala siyang naglakad patungo kay Zhao Fang. Na-activate ang array, at umalis ang grupo ni Zhao Fang. Pagkatapos umalis sa lugar na iyon, nakahanap si Zhao Fang ng isa pang 4-star faction at pinamunuan ang kanilang teleportation array para sa kanyang sariling paggamit. Ilang beses gagamit si Zhao Fang ng instant movement bago maghanap ng 4-star faction para magamit niya ang teleportation array nito. Makalipas ang ilang araw, dumating si Zhao Fang sa hangganan ng gulong zone. Bilisan mo at i-activate ang teleportation array. Tumayo si Zhao Fang sa hanay at gumamit ng Illusion Eye Bloodline Technique para kontrolin ang isang tao. Ang mga tao sa paligid ay nakatayo lamang at nanonood, hindi nangangahas na salakayin si Zhao Fang o ang kanyang mga kaalyado. Kapag ginamit ko na ang teleportation array na ito, tuluyan na akong aalis sa gulong zone. Mahinang ungol ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang mga violet na ulap ay lumabas mula sa malayong abot tanaw, na naghagis ng madilim na kulay lila na liwanag sa kalangitan. Ang mundo ay tila nahuhulog sa isang gabing kulay violet. Dumating na ang isang ancient god. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Fang sa gulat. Kusang loob niyang inilantad ang kanyang lokasyon upang gamitin ang teleportation arrays ng 4-star factions at pabilisin ang kanyang paglalakbay, ngunit binilisan din niya ang pagdating ng isang eksperto sa ancient god. Buzz. Swish. Nakumpleto ng array sa ilalim ni Zhao Fang ang outline nito, at isang kulay pilak na spatial na ilaw ang bomb-alot sa grupo ni Zhao Fang. Bilisan mo at pigilan mo siya. Ang mga bagong dating ay isang ancient god at ang kanyang koponan mula sa Violet Night Hall. Hindi rin nila inaasahan na ilantad ni Zhao Fang ang kanyang pagkakakilanlan at commander teleportation arrays. Sa sandaling ito, lumiwanag ang isang teleportation array malapit kay Zhao Fang. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malalim na space intent, naramdaman ni Zhao Fang na malapit nang dumating ang isa pang ancient god. Bilisan mo, pigilan mo siya. Basagin ang hanay ng teleportasyon. Nakita ng mga miyembro ng 4-star faction na ang isang ancient god of Violet Night Hall ay dumating at agad na inihagis ang kanilang mga sarili sa hanay, hindi na inaalagaan ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay sadyang walang kakayahang makalusot sa mga depensa ng grupo ni Zhao Fang. Swish! Ang grupo ni Zhao Fang ay nawala mula sa hanay ng teleportation. Sa sandaling lumitaw sila sa kabilang dulo ng array, agad na ginamit ni Zhao Fang ang magkabilang kamao upang pulbasan ang mga kalapit na teleportation array. King of Gods, Kabanata 1235. Pagbaba ng Ancient God.
Sa sandaling nawasak ang lahat ng kalapit na teleportation array, nakahinga ng maluwag si Zhao Fang. Siya ay ganap na umalis sa gulong zone at ngayon ay nasa Tianyan zone. Ngunit hindi ito nangangahulugan na si Zhao Fang ay ligtas, ngunit siya ay nakatakas sa pinakamalaking panganib. Ikaw ay Zhao Fang. Tatlong gwardya malapit sa teleportation array ang tumawag sa alarma. Bagamat ang lugar na ito ay hindi kabilang sa gulong zone, ito ay may hangganan. Si Zhao Fang ay gumawa ng napakalaking kaguluhan sa gulong zone na ang mga taong ito ay natural na alam ng kaunti tungkol sa nangyari. Siyempre, hindi kailanman naisip ng mga tao sa Tianyan zone na talagang makakatakas si Zhao Fang sa mga kamay ng napakaraming paksayon ng gulong zone. Nabalitaan na si Zhao Fang ay nakakuha ng ilang kamangha-manghang kayamanan sa gulong zone at ikinulong din ang mga quasi-gods at true gods ng ilang dosenang paksayon, na nagpadala ng hindi pa nagagawang lindol sa gulong zone. Ang tatlong gwardya ay hindi maiwasang mag-isip tungkol sa kung anong uri ng kayamanan ang nakuha ni Zhao Fang. Gayunpaman, naisip lamang nila ito. Mga demigod lang sila, ang mga taong katulad nila ay kayang patayin ni Zhao Fang sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Sa sandaling ito, ilang dosenang matangkad na puting ilaw ang bumaril mula sa isang malawak na kompleks ng mga palasyo sa di kalayuan. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mas mataas na ranggo na mga eksperto ng pangkat na ito. Naramdaman nila ang kaguluhan malapit sa mga teleportation array at pumunta upang makita kung ano ang nangyayari. Tara na! Kinuha ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon at ang iba pa sa Spacetime Robe Dimension at agad na gumamit ng instant movement. Hindi pa siya nakakapag-teleport ng napakalayo, kaya kahit nasirain niya ang teleportation array ng paksayon na ito, ang Ancient God mula sa gulong zone ay hindi na kailangan ng mahabang panahon para makahabol. Instant movement. Zhao Fang. Nanlaki sa gulat ang matandang patriarch ng paksayon na ito. Isa siyang rank 4 True God, ngunit hindi niya magagamit ang instant movement, kaya kung gustong umalis ni Zhao Fang, walang makakapigil sa kanya. At isa pa, wala sa kanila ang nangahas na pigilan siya kahit na kaya nila. Iulat ang bagay na ito sa ating mga superior. Utos ng matandang patriarch sa katabi niyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang Tianyan zone ay walang sama ng loob kay Zhao Fang. Ngunit ang kahanga-hangang kayamanan sa kanyang katauhan ay ginawa ito upang ang lahat ay interesado sa kanya. Ang gayong mahalagang bagay ay natural na kailangang iulat sa kanilang naghaharing paksayon. Matapos tumakas ng ilang milyong li, huminto si Zhao Fang upang huminga. Kahit na ang mga humahabol sa akin mula sa gulong zone ay habulin ako hanggang sa Tianyan zone, hindi na ako magiging ganoon kadaling hanapin. Bahagyang lumuwag ang mukha ni Zhao Fang habang binagalan niya ang kanyang bilis. Ang mga paksayon na sinaktan ni Zhao Fang ay nasa gulong zone. Ang Violet Night Hall ay kabilang sa kanila, at ang ikatlong bahagi ng mga paksayon sa gulong zone ay kailangang sumunod sa mga utos nito. Gayunpaman, ito ay naiiba sa Tianyan zone. Ang Violet Night Hall ay walang impluwensya sa mga paksayon ng lugar na ito. Ngunit ang Tianyan zone ay katabi ng gulong zone. Ang balita na mayroon akong mahalagang kayamanan sa akin ay malamang nakilala na ng mga pangunahing paksayon ng lugar na ito. Biglang nanigas ang ekspresyon ni Zhao Fang. Walang sino man ang hindi interesado sa kayamanan. Kahit na ang isang taong walang sama ng loob kay Zhao Fang ay agad na aatake sa kanya kapag nalaman niya ang lahat ng kayamanan na mayroon siya. Kaya, kahit na si Zhao Fang ay nasa Tianyan zone na ngayon, kailangan pa rin niyang maging very low-key. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na ginamit ni Zhao Fang ang teleportation arrays ng mga ordinaryong 4-star faction para gumalaw. Pagkatapos lamang tumakas sa isang tiyak na distansya, nang ahas si Zhao Fang na pumasok sa isang kalapit na exchange spiritual hall. Isang araw, sa isang exchange spiritual hall sa kanlurang dulo ng Tianyan zone, random na pumili si Zhao Fang ng cultivation chamber sa cultivation pagoda. Pagkapasok niya sa chamber ay agad siyang pumasok sa space-time robe dimension. Master, maaari ba akong magkaroon ng ilang intent crystal para isulong ang aking fire intent? Nakiusap ang Black Destruction Serpent Dragon. Walang problema. Sagot ni Zhao Fang. Habang nabawi ng Black Destruction Serpent Dragon ang higit pang paglilinang nito, nagsimula itong mga ilangan ng higit at maraming mapagkukunan.
Mas mabuting bigyan na lang ito ng kaunting intent crystals para mapaganda nito ang lakas nito at mabawi ang cultivation nito sa sarili nitong. Sa sandaling ito, nakita ni Zhao Feng ang isang tanawin na nagpatigil sa kanya. May nakita siyang itlog. Hindi naalala ni Zhao Feng na mayroong isang itlog sa kanyang mga materyales sa pagtatanim. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Zhao Feng na ang kulay at mga inscription sa itlog na ito ay lubos na katulad ng sa itlog na nakuha niya mula sa floating crest trial. Ang pagkakaiba lang ay mas malaki ng kaunti ang itlog na ito. Ito ang munting pas ang magnanakaw. Ang kalmadong mukha ni Zhao Feng ay lumibot sa gulat. Dati, napagtanto niya na may kakaiba sa kalagayan ng munting pas ang magnanakaw. Hindi niya inaasahan, sa susunod na pagpasok niya, ang munting pas ang magnanakaw ay magiging itlog. Tama. Tumango ang Black Destruction Serpent Dragon habang binigyan nito ang itlog ng kakaibang sulyap. Binigyan nito ng matinding takot nang ang munting pas ang magnanakaw ay unang naging itlog, at sa huli ay pinagmamasdan ito ng napakatagal na panahon. Ang pagpasok ba sa Heavenly Divine Realm ay nangangailangan ng pagiging isang itlog? Nawalan ng masabi si Zhao Feng. Nang banggitin ng maliit na pas ang magnanakaw na gusto nitong pumasok sa Heavenly Divine Realm, hindi na ito pinag-isipan ni Zhao Feng. Gayunpaman, hindi naisip ni Zhao Feng na ang maliit na pas ang magnanakaw ay kailangang maging isang itlog para magawa ito. Hindi pa narinig ni Zhao Feng ang tungkol sa alinman sa mga sinaunang lahi na kailangang maging itlog para marating ang Heavenly Divine Realm, kaya medyo nabigla siya at na-curious. Buzz. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang silipin ang itlog. Napakalakas ng hadlang. Agad na natigilan si Zhao Feng. Ang hadlang sa paligid ng itlog ay parang sa paligid ng 5 kulay malakristal na palasyo. Kasabay nito, naramdaman ni Zhao Feng ang isang alon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay mula sa kontrata ng spirit pet na mayroon si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw. Nararamdaman ni Zhao Feng ang pagtutol ng maliit na magnanakaw na pusa. Kaya hindi ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang mga pagtatangka na makita sa pamamagitan ng itlog na ito kung saan ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbagong anyo. Swish! Isang 5 kulay na kristal na globo ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng, kung saan may 5 kulay na malakristal na palasyo. Sa isang pag-iisip, pumasok si Zhao Feng sa palasyo. Ilang sandali pa, binoha siya ng mga pag-atake. Matagal nang napansin ni Zhao Feng ang pagdating na ito, kaya nang pumasok siya sa palasyo, inutusan niya ang lakas ng palasyo na protektahan siya. Pakawalan mo ako. Hayaan mo na kami. Umalangaw-ngaw ang galit na galit sa buong palasyo. Pagkatapos ng napakatagal na pagkakakulong, natural na nahirapan silang mapanatili ang magandang kalooban. Masyado kang minamaliit ang Violet Night Hall. Hindi magtatagal bago ka mahuli ng mga eksperto ng Violet Night Hall, at pagkatapos ay hilingin mo na sana ay patay ka na. Tinitigan ni Quasi-God Zifeng si Zhao Feng na may malamig at masamang mga mata. Noon pa man ay tiwala siya na si Zhao Feng ay mahuhuli ng Violet Night Hall, at ang 5 kulay na palasyong ito ay mahuhulog sa mga kamay ni Violet Night Hall. Nakalimutan kong sabihin sa inyong lahat. Nasa Tianyan Zone ako ngayon. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang naglalakad sa gilid. Ano? Ang Tianyan Zone. Nagawa mong makaalis sa gulong zone. Ang mga dalubhasang nakakulong sa loob ng palasyo ay naramdamang gumuho ang kanilang isipan. Maging ang mga eksperto ng Violet Night Hall ay nagsimulang mapuno ng kawalan ng pag-asa. Casual na naglakad si Zhao Feng sa palasyo, bahagyang bumunot ng ilang intent crystals, at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos bigyan ang Black Destruction Serpent Dragon ng sapat na intent crystals, pinuntahan niya si Zhao Wan at binigyan siya ng grupo ng intent crystals na may 5 elements intent. Bilang may-ari ng Eye of Myriad Forms, si Zhao Wan ay lubos na matutulungan ng mga intent crystal na ito, ang mga epekto nito sa kanya ay higit pa sa mga epekto nito kay Zhao Feng. Thump. Umupo si Zhao Feng nang naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang gumamit ng intent crystals para mag-cultivate. Hawak ang isang intent crystal sa kanyang kamay, naramdaman ni Zhao Feng ang 5 elements intent na dumadaloy sa isip na ito, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan at maranasan ito. Napakagandang epekto. Nagulat si Zhao Feng.
Ilang saglit lang bago niya naramdaman ang pagsulong ng kanyang Five Elements intent. Ang intent crystals ay ang pinakamahusay na mga item upang linangin ang intent. Ang pinakamababang antas ng intent crystal ay nangangailangan ng isang ancient god para mag-condense, kaya ang ordinaryong apat na bituin na paksayon ay walang kahit isa. Ang 4.5 bituin na paksayon ay magkakaroon ng napakaliit na bilang ng mga intent crystals, na ibinigay nila sa pinakamahuhusay na prodigy ng kanilang paksayon upang magamit. Habang nililinang ang kanyang Five Elements intent, hinati ni Zhao Feng ang kanyang isip na linangin din ang iba pang aspeto. Mula pa noong gulong martial gathering, si Zhao Feng ay nasangkot sa maraming panganib. Ang patuloy na mortal na pressure na ito ay pinipiga ang kanyang potensyal, kaya ang kanyang paglilinang ngayon ay umuunlad ng napakabagal, at ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Pagkaraan ng isang buwan, umalis si Zhao Feng sa cultivation chamber at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ipinahiwatig ni Han Ninger na, dahil hindi pa sila nasa panganib, hindi niya gustong pabagalin si Zhao Feng, kaya ginugol niya ang lahat ng oras niya sa Illusion City Little World ni Zhao Feng. Pagkalipas ng 5 taon, sa gitnang rehiyon ng Tianyan Zone, isang lalaki at babae ang dumating sa labas ng Exchange Spiritual Hall na kinokontrol ng Ghost River Race, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na tao. Ang pares na ito ay natural na sina Zhao Feng at Han Ninger. Ngayong ang dalawang ito ay nasa gitnang rehiyon ng Tianyan Zone, hindi na nila kailangang manatiling nakatago. Hindi rin kinailangan ni Zhao Feng na magpalipas ng araw at gabi sa kalsada. Maaari siyang bumisita paminsan-minsan sa isang exchange spiritual hall upang makapagpahinga. Ang gandang babae. Ang ilang mga eksperto na naghahanda sa pagpasok sa exchange spiritual hall ay napabulalas ng may pagtataka sa magandang hitsura at kilos ni Han Ninger. Mayroon ding ilang mga babae na nakatingin kay Zhao Feng na may nagniningning na mga mata. Kung ikukumpara noong kalalabas lang niya sa gulong zone, ang lakas ni Zhao Feng ay tumalon ng napakalaking hakbang. Ang pinakahalata ay na ang Five Elements intent ni Zhao Feng ay umabot sa level 3, at ang kanyang Five Elemental Wind Lightning Technique ay umabot na sa peak ng 11 antas. Purong pag-asa sa level 3 Five Elements intent na ito at sa kanyang peak stage na Five Elements Divine Power, maaaring lumaban si Zhao Feng laban sa isang rank 5 True God. Dapat sapat na ang lakas ko para lumaban ako ng pantay-pantay sa pinakamalakas na kababalaghan ng gulong zone, Quasi-God Heaven Swallower. Isang bakas ng pagmamalaki ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ang lahat ng ito ay dahil sa intent crystals ng palasyong iyon. Kaya, masasabi ng isang tao na sulit na ilagay ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa mortal na panganib na agawin ang palasyong iyon. Pagkatapos magbayad ng God Crystals, pumasok si Zhao Feng sa Exchange Spiritual Hall. Kailangan niyang maghanap ng bagong mapa, at gusto rin niyang subukan ang mga delicacy ng Exchange Spiritual Hall na ito. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang Ancient God Seal sa loob ng interspatial dimension ni Zhao Feng. Ang mga asol na inscription dito ay kumikislap na may kumikinang na kinang. Ano ang nangyayari? Pumasok si Zhao Feng sa kanyang interspatial dimension. Ito ay hindi maganda. Biglang may napagtanto si Zhao Feng at ngumisi. Noong una siyang pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, bihirang gamitin ni Zhao Feng ang Ancient God Seal para hindi makaakit ng anumang atensyon sa kanyang sarili mula sa paksayon sa likod ng True God Tianfa, ngunit nang maglaon, unti-unti niyang nakalimutan ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang pananaw, ang paksayon na kinabibilangan ng True God Tianfa ay malamang na napakalayo at hinding-hindi na siya mahahanap. Ngunit ang kakaiba ng Ancient God Seal ay parang alarm bell na tumutunog sa isip ni Zhao Feng. Tara na. Dinala ni Zhao Feng si Han Ninger sa kanyang Illusion City Little World at naghanda na umalis. Sa sandaling ito, ang malayong abot tanaw ay naging madilim. Whoosh! Whoosh! Ang mga itim na ulap na umaalingaw-ngaw sa galit na alulong ng mga multo at halimaw ay lumabas. Ang nakakatakot na pressure na ito ay naging dahilan upang manginig ang lahat sa Exchange Spiritual Hall sa pagkabigla. Isang itim na balat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumutang sa gitna ng itim na bagyong ito ng mga ulap, napakalaking violet na mga tato sa kanyang mukha na puno ng napakasama at mapanganib na aura. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Ancient God Black Heaven.
Isang ancient god ang darating sa exchange spiritual hall na ito. Nagtataka ako kung sinong ancient god iyon. Ang mga tunog ng pag-uusap ay nagmumula sa loob ng bulwagan habang ang lahat ay magalang na nakatingin sa papalapit na figurang iyon. Ang Exchange Spiritual Hall na ito ay pinamamahalaan ng Ghost River Race, na isa lamang 4.5 bituin na pangkat, kaya ang mga Ancient God ay isang napakabihirang tanawin. Biglang sumabog ang array na nakapalibot sa Exchange Spiritual Hall. Ano ang nangyayari? Sinira ng ekspertong iyon ng Ancient God ang hanay. Anong ginagawa niya? Ang lahat sa Exchange Spiritual Hall ay agad na nataranta. Naniniwala silang lahat na dumadaan lang ang Ancient God na ito, pero ngayon, parang may mali. Hahaha, ikaw pala. Hawak ng Ancient God Black Heaven ang isang maliit na piraso ng metal sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang batang lalaki na may gininto ang buhok sa loob ng Exchange Spiritual Hall. King of Gods, Kabanata 1236. Makapangyarihang Ancient God. Ang buong mundo ay naging isang madilim na underworld kung saan hindi mabilang na mga multo at kaluluwa ang humagulgol at humagulgol. Ang hindi mabilang na mga eksperto sa loob ng Exchange Spiritual Hall ay natakot sa marilag na presyon ng Ancient God Black Heaven. Nadama nila na ang Ancient God na ito ang namumuno sa mundong ito at ang kanilang mga buhay ay para sa kanya upang yurakan. Whoosh! Sa sandaling ito, ang tagapag-alaga mula sa Ghost River Race ay lumabas sa Exchange Spiritual Hall. Senior, bakit mo pinupuntirya ang Exchange Spiritual Hall ng Ghost River Race? Tanong ng rank 6 True God na namumuno sa Exchange Spiritual Hall na ito na may malungkot na tingin. Ang unang 6 na hanay ng mga True God ay walang napakalaking agwat sa pagitan nila. Maraming ekspertong True Gods ang makakalaban ng True Gods isang level na mas mataas kaysa sa kanila. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng rank 6 True Gods at rank 7 Ancient Gods ay napakalaki, kasing laki ng agwat sa pagitan ng langit at lupa. Ang rank 6 True God na ito ay nakaramdam ng labis na inapi at takot habang nakatingin sa Ancient God na ito na lumulutang sa itim na kawalan. Masasabi niyang ang taong ito ay mula sa ika-82 ranggo na lahi ng 10,000 Ancient Races, ang Black Yao Race. Sa loob ng Exchange Spiritual Hall, napigilan din ang pagtakas ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na ang paksayon ng True God Tianfa, ang Ancient Soul Hall, ay magpapadala ng eksperto sa Ancient God. Nakaharap ni Zhao Fang ang isang Ancient God ng Stellar Tower, ngunit ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang Ancient God na ito ay mas makapangyarihan. Boom! Hiss! Nagtipon si Zhao Fang ng mga pakpak ng kidlat sa likod niya. Bumantong hininga ang Ancient God Black Heaven, at kumulog ang mundo bilang tugon. Boom! Bang! Ang mga pakpak ng kidlat na pinalapot ni Zhao Fang ay agad na naalis. Kasabay nito, sinalakay si Zhao Fang ng isang invisible na intent energy na puminsala sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang mga gusali sa paligid ng Zhao Fang ay dinurog sa alikabok ng mabigat na intent energy na ito. Napakalakas! Nagulat si Zhao Fang. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang enerhiya ng kidlat sa kanyang paligid ay ganap na naglaho, na naging imposible para sa kanya na gumamit ng mga diskarte sa pagtakas ng kidlat. Ito ay isang Ancient God. Nagtataglay sila ng hindi kapanipaniwalang kontrol sa intent energy at divine power, at kaya nilang paalisin ang iba pang uri ng enerhiya mula sa isang rehiyon. Siyempre, hindi lang si Zhao Fang ang naapektuhan ng Ancient God Black Heaven. Ang ilang mas mahihinang tao na malapit kay Zhao Fang ay halos mapatayo sa kapangyarihang ito. Senior, mangyaring tumigil. Ang rank 6 True God ay medyo nanlumo. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong gumawa ng gulo nitong Ancient God ng Black Yao Race para sa kanyang Ghost River Race. Mawala. Tumahol ang Ancient God Black Heaven. Boom! Isang itim na buhawi ang tinangay ang rank 6 True God at dinala siya. Sa isang iglap, ang rank 6 True God ay napaatras ng ilang libong li, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat at ang kanyang mukha ay nababalot ng takot. Bumaling kay Zhao Fang ang tingin ng Ancient God Black Heaven. Pakiramdam ni Zhao Fang ay idiniin siya ng buong kalangitan, at napakalakas ng presyon sa kanyang katawan na naramdaman niyang imposibleng makagalaw. Sabihin mo sa akin, paano namatay ang True God Tianfa? Malamig na tanong ng Ancient God Black Heaven.
Ang True God Tianfa ay ang junior ng Ancient God Black Heaven. Talagang naguguluhan siya kung paano nagawang mabaigo ng isang tao sa lakas ng True God Tianfa kasama ang kanyang divine weapon ang kanyang misyon at mamatay pa. Nais malaman ng Ancient God Black Heaven ang dahilan. Habang tinitingnan ni Zhao Feng ang Ancient God na ito, nakaramdam ng panlalamig ang kanyang kaluluwa. Ang Ancient God na ito ay kabilang sa Black Yao race at malinaw na nagmamalasakit sa True God Tianfa, kaya hindi nang ahas si Zhao Feng na sabihin sa kanya na siya ang pumatay sa True God Tianfa. Kaya, iniisip ni Zhao Feng kung paano makakatakas. Gayunpaman, natuklasan ni Zhao Feng na halos wala na siyang paraan para labanan ang napakalakas na Ancient God. Ito lang magagawa ko. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Feng habang pinapasok niya ang kanyang isip sa kanyang kaliwang mata. Swish! Ang katawan ni Zhao Feng ay nawala sa lugar. Manam! Nagulat ang Ancient God Black Heaven, at pagkatapos ay gamulong ang kanyang mga labi sa isang masamang ngiti. Hindi ko akalain na magtatago ka ng ganoong kataas na dimensyon. Ngunit kahit na ang dimensyong ito ay lubos na naaayon sa Ancient Desolate Realm of Gods, halos perpektong nagtatago sa loob nito, sa tingin mo ba ay wala akong paraan para makuha ka? Ang Ancient God Black Heaven ay nagbigay ng kakaibang tawa, at siya ay tila abnormal na masaya. Hinahabol lang niya si Zhao Feng upang maibalik ang Ancient God Seal, ngunit ngayon ay makakakuha din siya ng ganoong kataas na dimensyon. Paanong hindi siya magiging masaya? Hahayaan kitang maranasan ang kapangyarihan ng isang Ancient God. Itinaas ng Ancient God Black Heaven ang kanyang ulo sa langit at tumawa habang ang kanyang katawan ay nagsimulang kumulo kay Yao Qi. Tara na. Ang hindi mabilang na mga eksperto sa loob ng Exchange Spiritual Hall ay agad na nagsimulang tumakas. Ang mga pag-atake ng isang Ancient God ay tiyak na masisira ang langit at masisira ang lupa. Hindi sila naglakas loob na dumaikit. Ang Ancient God Black Heaven ay nagpahayag ng dalawang itim na kuko, na pamunit sa lugar kung saan naglaho si Zhao Feng. Ang lahat ng enerhiya sa mundo ay tila natipon sa paligid ng lugar na ito. Kaboom! Ang malakas na pag-atake na ito, na sinalubong ng mataas na antas ng space intent, ay bumangga sa hangin at naging sanhi ng matinding panginginig ng espasyo. Sa Ancient Dream Realm, naramdaman ni Zhao Feng ang matinding sakit sa kanyang kaliwang mata. Napakalakas ng taong ito. Tinakpan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata. Ang mga walang karanasan na True Gods sa Sky Feather Island na hindi man lang marunong gumamit ng instant movement ay natural na walang magawa nang magtago si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Gayunpaman, ang Ancient God Black Heaven ng Ancient Soul Hall ay isang natatanging miyembro sa mga Ancient God. Siya ay nagtataglay ng isang mataas na antas na space intent na maaaring mapansin si Zhao Feng at magpakawala ng isang mapanirang suntok na may kakayahang yumanig sa espasyo at tumama sa nakatagong dimensyon ni Zhao Feng. Higit pa rito, ang Ancient Dream Realm ay ang origin dimension ng God Eye ni Zhao Feng, kaya ang mga pag-ataking ito ay patuloy ding nakakasira sa God Eye ni Zhao Feng. Swish! Isinuot ni Zhao Feng ang space-time robe at umalis sa Ancient Dream Realm. Si Zhao Feng ay lumitaw sa isang lugar na puno ng matinding spatial disturbance, kaya hindi niya magagamit ang instant movement. Nang si Zhao Feng ay naghahanda na muli na tumakas, may naramdaman siyang kakaiba sa di kalayuan. Ang space-time robe. Isang masayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Black Heaven. Mukhang sulit ang paglalakbay na ito. Whoosh! Whoosh! Itinaas ng Ancient God Black Heaven ang kanyang kaliwang kamay at naghanda na alisin si Zhao Feng at kunin ang lahat ng mayroon siya. Alam ko kung paano namatay ang True God Tianfa. Biglang nagsalita si Zhao Feng. Magsalita. Nanlamig ang mukha ni Ancient God Black Heaven. Pinatay ko siya. Napangiti si Zhao Feng. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mukha ng Ancient God Black Heaven ay nabaluktot sa mukha ng isang galit na demonyo. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Zhao Feng. Nang malapit nang alisin ng Ancient God Black Heaven si Zhao Feng. Hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Muling tumawa si Zhao Feng. Kapag dumating ang Ancient God Senior ng lahi ko, tapos ka na. Nakatingin si Zhao Feng sa malayo. Sa sandaling ito, dahan-daang bumaba ang presyon ng isang Ancient God. Isang lalaking nagniningning na may kulay violet na kinang ang lumitaw, na may dalang instrumento sa paghahanap sa kanyang kamay.
Ang kristal sa instrumento sa paghahanap ay kasalukuyang kumikislap sa napakabilis na bilis. Ito ay walang iba kundi ang Ancient God Night Dragon. Nang makatakas si Zhao Feng sa gulong zone, ang Violet Night Hall, isa sa 35-star na paksayon ng gulong zone, ay nawala ang lahat ng dignidad nito. Kaya, pagkatapos ng ilang talakayan, nagpa siya ang Violet Night Hall na magpadala ng ilang team sa Tianyan Zone para lihim na hanapin si Zhao Feng. Ang koponan ng Ancient God Night Dragon ay isa sa mga pangkat na ito. Hinulaan nila na maniniwala si Zhao Feng na tinalikuran niya ang mga humahabol sa kanya at binaygo ang kanyang bantay. Dahil dito, pangunahing hinanap ng mga search team ng Violet Night Hall ang Exchange Spiritual Hall. Nagkataon, nang marating na ng Ancient God Night Dragon ang Exchange Spiritual Hall na ito, nagsimulang tumunog ang kanyang instrumento sa paghahanap. Dalawang Ancient God, parehong tila hindi sa Tianyan Zone. Ano ang nangyayari? Ang tagapag-alaga ng Exchange Spiritual Hall na ito ay napaatras sa pagkabigla at pagkalito. Ang mga kalapit na eksperto ay umatras din sa mas malayong distansya. Ancient God. Black Yao Race. Nakatuon ang mga mata ng Ancient God Night Dragon sa Ancient God Black Heaven. Tapos na. Hindi ko akalain na isang Ancient God ng Tianyan Zone ang unang makakahuli kay Zhao Feng. Nagmensahe ang Ancient God Night Dragon sa dalawang True Gods ng kanyang team. Ang mga kayamanan ni Zhao Feng ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng isa pang Ancient God. Isang rank 5 True God ang nag-message pabalik. Naniniwala sila na ang Ancient God Black Heaven ay habol sa 5 kulay na palasyo na hawak ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang kayamanan na ito ay masyadong mahalaga. Hindi pinapayagan ng Violet Night Hall na makuha ito ng ibang paksayon. Bilang karagdagan, para sa dignidad ng Violet Night Hall, hindi sila maaaring bumalik ng walang dala. Pitigilan ko siya habang pinapatay ninyong dalawa si Zhao Feng at pagkatapos ay Otrez. Nagmensahe ang Ancient God Night Dragon sa dalawang True Gods ng kanyang team. Ang Violet Night Race. Dapat wala kang kinalaman sa brat na ito, di ba? Bumaba ang ekspresyon ng Ancient God Black Heaven. Sa kanyang mga mata, si Zhao Feng ay walang bloodline ng Violet Night Race, kaya hindi siya dapat isa sa mga miyembro nito. Ngunit sa sandaling ito, sinalakay siya ng Ancient God Night Dragon. Naghahanap ng kamatayan. Agad na nagalit ang Ancient God Black Heaven. Habang naglalakbay sa iba pang mga zone, palaging pinipigilan ng Ancient God Black Heaven ang kanyang init ng ulo, ngunit ngayon, itong Ancient God of the Violet Night Race ay nangahas na salakayin siya. Sa di kalayuan, masayang tumawa si Zhao Feng. Sa hindi niya malamang kadahilanan, nagpa siya itong Ancient God of Violet Night Hall na salakayin ang Ancient God Black Heaven. Swish. Masyadong hindi matatag ang espasyo para gumamit ng instant movement, kaya ginamit lang ni Zhao Feng ang kanyang mga pakpak para tumakas. Sa sandaling ito, umatake ang dalawang True Gods mula sa Violet Night Hall. Brat, mamatay ka para sa akin. Determinado ang Ancient God Black Heaven na pumatay, kaya hindi niya pinansin ang Ancient God Night Dragon at kinamot si Zhao Feng. Kaboom! Isang napakalaking violet black claw na gawa sa hangin ang palm unit sa kalangitan habang sumasakit ito kay Zhao Feng. Napakalakas ng Ancient God na ito. Ang dalawang True God Violet Night Hall ay agad na umatras sa takot. Kapag patay na ang brat na ito, hahanapin na lang natin ang kanyang katawan. Natatawa at sinabi ng nasa katanghali ang gulang na True God. Manam. Tumanggaw naman ang babaeng may lilang balat. Boom. Bang. Binalot ng pag-atake ng Ancient God Black Heaven si Zhao Feng. May mali. Bahagyang kumunot ang mga kilay ng nasa edad na lalaki. Nang kumalat ang Violet Black Fog, isang 5 kulay na malakristal na palasyo ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Si Zhao Feng mismo ay nagbagong anyo sa isang malabong gininto ang liwanag na naglaho sa malayo. Pagkatapos niya, napangiwi ang babaeng kulay lila at nagsimulang humabol. Ngunit pagkatapos tumakas sa isang tiyak na distansya, ginamit ni Zhao Feng ang instant movement para mawala ng walang bakas. Sa kabilang dulo, ang Ancient God Black Heaven at Ancient God Night Dragon ay nagsimula ng makipaglaban. Sa sandaling ito, ang buong mundo sa loob ng radius na 10,000 li ay napuno ng itim at violet na liwanag. Napakalakas.
Napangisi ang Ancient God Night Dragon sa gulat. Pareho silang Ancient God, ngunit ang kalaban ay tila mas malakas kaysa sa kanya. Hindi patay ang batang iyon. Isang scan ng Divine Sense ng Ancient God Black Heaven ang nagsabi sa kanya na may mali. Sa pag-atake niyang iyon, sigurado siyang papatayin niya si Zhao Fang. Gayunpaman, ang resulta ay gumamit si Zhao Fang ng ilang uri ng pamamaraan upang harangan ito at pagkatapos ay tumakas. Samantala, pagkatapos gamitin ang 5 kulay na palasyo upang harangan ang pag-atake ng Ancient God Black Heaven, nagsimulang paulit-ulit na gamitin ni Zhao Fang ang instant movement habang nakasuot ng space-time robe. Sa likod niya, ang 2 True Gods of Violet Night Hall ay mas mahina sa space intent kumpara kay Zhao Fang at wala rin silang kayamanan tulad ng space-time robe, kaya unti-unti silang nawala sa kanyang landas. Swish! Ang kalawakan ay umaalon na parang ibabaw ng tubig habang si Zhao Fang ay tumalon. Parang masyado akong naging pabaya. Hindi ko akalain na tatanggi ang Violet Night Hall, ngunit kailangan kong pasalamatan sila sa pagtulong sa akin na pangalagaan ang Ancient Soul Hall. Sa malungkot na mukha, si Zhao Fang ay patuloy na tumakas. Habang tumatakas siya, ipinadala niya ang kanyang isip sa kanyang interspatial dimension at kinuha ang God Sealing Stone upang sugpuin ang Ancient God Seal.